Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kung lahat ay magsisimula na po ng ating gawain ng pagsamba, papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ang Diyos po ba ay mabuti? Kaya dapat po siya na tumanggap ng ating pasasalamat, pagdakila at pagtaas sa kanyang banal na pangalan. Una sa lahat, pasalamat sa Panginoon dahil tayo pong lahat ay dinako niya sa ating pong bahay iglesia upang magkasama-sama, magkatipon at makapagbigay ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, hiniling ko ang bawat isa na samahan niyo po ako sa pambungad na panalangin. Panalangin po natin ang ating gawain sa araw na ito. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin sa aming kalagitnaan, nais ka naming itaas, papurihan, sambahin, dakilain, Panginoon. Ama, sa oras na ito, ibinababa po namin ang aming mga sarili sa inyong harapan. Kinikilala po namin na kami pong lahat ay makasalanan. Marami po kami mga nagawang pagkakamali, marami po kami mga nagawang hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Kaya sa oras na ito, Ama, hinihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon. Hugasan mo ang aming mga puso ng banal na dugo ni Jesus upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong paningin, upang maging katanggap-tanggap kami, Panginoon, at upang kami ay iyong dinggin sa oras na ito, Panginoon, upang kami ay inyong samahan sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong gawain. Hinihiling namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Puspusin mo ang bawat isa, ang mga mangunguna sa pagpapuri at pagsamba sa iyong pangalan.
Sa pagpapaawit, Panginoon, gamitin mo kami bilang instrumento mo, Panginoon. Ikaw ang makita, ikaw ang mataas, at ikaw ang maluwalhati. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangan din namin ang aming pastor na maghahayag ng iyong salita. Ang patuloy na paggabay at pagkilos ng banal na Espiritu ang ibigay mo sa Kanya. Patuloy mo po siyang puspusin ng iyong kapangyarihan upang ang iyong salita ay maihayag, Panginoon, ng buong tapang sa sa araw na ito, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa katugumpayan ng gawaing ito, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na nandirito ngayon. Alam po namin na tatanggapin namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God is good. And all the time. And so we are going to sing the goodness of our God. We are going to sing the greatness of our Lord sa ating pong mga buhay. Wala po tayong ibang nais kung hindi papurihan, pasalamatan ng ating Panginoong Hesus. Sige po, umikot po tayo at batiin po natin ang bawat isa ng isa pong magandang umaga. We greet one another with the love of Jesus Christ. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name but the name of Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. We say, great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His grace. Great is His grace. He's slow to anger because He is rich in love and He will never change. Our hearts Our mouths will speak and praise Your holy name, O God. Forever and ever, with our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names. We give you the praise, Lord, Now and forever, lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. no other name but the name of Jesus. No other like Jesus. Sabihin po nating lahat, There's healing in the precious name of Jesus. we receive the healing from your Lord. There's power in the mighty name of Jesus. And we give blessing, Blessing, authority, honor and majesty to Jesus we declare. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever.
Lift and shout. Make it louder. There is no other name. There is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name. Make it louder. There is no other name. There is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. We give you praise, Lord God. We give you glory. Tunay, Panginoon, that it is because of you, Jesus. There is no other name but the name of Jesus. Ang pangalang makapangyarihan na kapag tinawag namin ay mayroong pong kagalingan, may katugunan sa aming pong mga dalangin. Ang pangalang nagbibigay ng kaaliwan, ang pangalan na nagbibigay ng katagumpayan sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming nais kung hindi mapapurihan ka, maibigay namin ang pagsamba. Maluwalhati ka sa aming pong mga buhay sa oras na ito, O Diyos. Sa aming kalagitnaan, Ikaw ang maitaas. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Let's sing glory to the Lord our God as we call on the mighty name of Jesus. Worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Let's call on the name of Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name, our Jesus, the Lamb of God, Lamb of God, worthy is your name. Sabihin po natin, Jesus, you are the Lamb of God. You are worthy, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Panginoon, Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba. Nais po namin na maluwalhati ka, madakila ka sa aming kalagitnaan. We ask the power of the Holy Spirit, O Lord. Pour your Holy Spirit in the midst of us, O God.
taking my sin, my cross, my shame. Rising again, I'll bless your name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup, O Lord. You are my all in all. Awitan po natin ang ating Panginoon. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are Jesus, the Lamb of God, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, you are worthy, worthy, worthy is your name, O Lord Jesus, and we give you praise, O Lord. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba. It is because of you, Lord Jesus Christ. Mayroon po kaming kaligtasan, Panginoon. Mayroon po kaming kagalingan. Mayroon po kami, Panginoon, na kaligayahan na nadarama sa aming mga puso. Though we face trials, difficulties, problems, O Lord, and at times, O Lord, we struggle. Pero, Panginoon, sa mga panahon na ganito na nangihina kami, mababa po, Panginoon, ang aming kalakasan. Nanriyan ka, Panginoon. You go with us, Panginoon. You are there for us, O God. Sinasamahan mo kami, Panginoon. And so, Lord, nais namin, Panginoon, sa oras na ito na maibigay ang pinakamataas na papuri para sa iyo, Panginoong Jesus. Our beautiful Lord, our beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise, and all creation bows to worship you. How wonderful, you are so beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, Lord, you are beautiful. Jesus, your name, the name above every name. Sabihin po nating lahat, you are Jesus. Let us lift the name of Jesus.
Let us glorify His holy name. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. And all the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful. Sabihin po natin sa ating Panginoon. Beautiful. Name above every name, exalted high. How wonder. Let us lift the name of Jesus on high. Let us glorify His holy name. Name above name. Name above every name. Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. As we open our hearts, as we open our mouths, we sing. I will sing forever. Jesus, I love you. As we open our hearts, we sing, I love you, Jesus. Oh, I will sing forever. Jesus, I love. We love you, oh Lord. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful and how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. As we open our hearts to Him, we sing, I will sing praises to you. I will sing forever. Jesus, I love you. As we lift our voices to the Lord, we sing praises to you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Sabihin po natin sa ating Panginoon, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted I. How wonderful and how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beauty, Jesus, the name above every name.
exalted on high, exalted I, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, Jesus, your name, name above every name, Jesus, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Wala kaming itataas, Panginoon, kung di ang pangalan mo, Panginoong Jesus. We give you glory and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay na ang tanging pangalan ng Diyos lamang ang nakakataas sa lahat ng mga Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ang tunay na Diyos. Ngayon po, ihanda po natin ating mga sarili sa salita ng Panginoon na mahahayag sa umagang ito. At yung mga bata po, bagot po tayo mag-umpisa, inaanyayahan po namin kayo dun sa Sunday School para po kayo ay turuan nila Kenneth. Bago ko po tawagin si Pastor, ipanalangin po muna natin siya. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng aming pastor. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapagamit niya sa inyong iglesia, O God. Pagpalain mo po siya, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at patuloy ang bakod ng pag-ingat ay pagkaloob mo sa kanya, O God. We pray for knowledge and wisdom be upon him, O God, for him to deliver your word with power and authority, Panginoon. At dalangin din namin, O Lord, nabigyan mo kami ng katalinuhan upang mga salita mo sa umagang ito na mahayag ay aming maunawaan, O God. Dalangin namin ang karunungan at katalinuhan, Panginoon, upang ang mga salitang ito, Panginoon, ay aming maipamuhay, malakaran at matupad ang layunin mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Hello, naririnig niyo po ako sa likod? Hallelujah. Sige nga ho, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa lahat ng mga audience po natin, nakikinig po abroad. Nagpapasalamat po ako at tayo po ngayon ay nagkatipon muli po upang pakinggan ang napakagandang salita po ng ating Diyos. At ang lahat po ng naririto, patuloy na pagpalain tayo sa ating pakikinig, pagpalain tayo sa ating pagbabasa, pagpalain tayo sa paglalakad natin sa kalooban at sa salita po ng ating Diyos. Gaya po ng atin pong ipipreach ngayong umaga na ito po'y pinamagatan natin, pamamaraan po ng kalaban. Yan. Kaya alam niyo po, napakagandang malaman, maganda ho na meron tayong knowledge o foreknowledge kung ano po ang mga ginagawa, ano po ang taktika, ano po yung strategiya, ano po yung pamamaraan na ginagawa po ng kalaban. Alam niyo po mga kapatid, siguro may mga iba po sa inyo, kayo po ay nabiktima na ng mga iba't ibang sindikato. Meron pong tinatawag tayo na laglag baryagang. At yan po, hindi kaila sa atin, may mga taktika, may mga strategiya po, na kung alam na alam ninyo, hindi kayo malilinlang, hindi ho kayo madadaya. One time, yung tatay ko po, yung pong biyenan ko, sumakay po siya ng jeep,
At dun po sa jeep na sinasakyan niya, may mga naghulog po ng barya. Kaya ang ginawa ko ng tatay ko, inakap niya ng mahigpit na mahigpit yung kanyang bag at saka po tinignan niya yung mga naglaglag at yung mga naglaglag po, 3 silang kalalakihan bumaba ng jeep. So alam niyo yung strategy, ano ho? Meron naman tayong tinatawag kapatid na budol-budol gang. Baka mamaya ho, sino na ho nabudol dito? Karaniwan ho, ang mga kasambahay natin, tatawagan sa bahay, sasabihin po na si ma'am mo ito, nagkasakit, kaya magdala ka ng malaking halaga ng pera. At kung hindi nyo alam ang pamamaraan at hindi nyo alam ang strategiya, kayo po ay kakagat sa ganitong mga modus operandi, mga kapatid. Pero kung alam na alam ninyo, bababaan nyo na lang ng telepono at kung minsan tatawanan na lang nyo, hindi ho ba? Kapag kaho tayo hindi aware sa mga ganitong uri po ng tinatawag nating modus operandi, na mga pamamaraan, ng katiwalian, o ng mga schemes, ano ho? Pwede tayong malinlang kapatid Hindi lamang ho yan. Minsan ho tayo naging biktima ng mga laglag baryagang, naging biktima po tayo ng tinatawag nating budol-budol gang, o kaya yung iba ho nasa lisihan, sa lisigang. Ano ho? Lalong-lalo na pagkakain ho kayo sa mga malls, minsan ho yan kapatid, may magtatanong sa inyo, bigla ka naman nung titingin, yung bag mo kuha na. Pero kung marunong ka, kung alam mo yung mga pamamaraan ng kalaban, magtatanong pa lang sa'yo, isi-secure mo na kagad yung bag mo Kaya ngayon may mga kotse rito, huwag kayong basta baba ng babaho. Baka ho may kumatok ko sa inyo, may nahulog na barya ho sa tambutso ninyo. Kaya pagbaba nyo naman, binuksan yung pintuan sa kabila, nakakuha yung bag ninyo. Mga katotohanan ba yan na nasaksiyan natin? Oo, nangyayari yan at marami pong nabiktima. Kaya po sa umagang ito, nagbibigay po ng babala ang banal na espiritu para magiging aware tayo, ano ho ba yung pamamaraan, ano po ba yung taktika, ano ho ba yung mga masasamang plano ng kalaban at ang kanyang pamamaraan upang hindi po tayo malinlang. Kaya sa umagang ito, tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa isang aral po na muli nating tatanggapin. Mangusap ka sa amin, Ama, sa kalagitnaan ng lahat ng inyo pong pinili at hinirang. Patuloy, Lord, na kami po ay magkaroon po ng kaalaman sa lahat po ng taktika, pamamaraan, sa lahat po ng mga panlilinlang ng kalaban upang kami po, Panginoong Diyos, ay makakita po sa spiritual na mundo na ginagalawan namin ngayon. Marami po ang nalinlang, marami po ang naloko, marami po, Panginoong Diyos, ang naisahan po ng kalaban. Ngunit sa mga aral na ito, ako po'y umaasa ng lahat ng mga makikinig po, lalong-lalo na po ang mga kapatiran ng Peace of Harvest, ay hindi sila maiisahan o malilinlang po sa lahat-lahat ng pamamaraan ng kalaban po. Kaya maraming salamat, Panginoong Ama. Ikaw po ang siyang magpatawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, inisip, sinalita po, nilakaran, sa lahat po ng amin pong mga karunungan na hindi po nangingibabaw ngayon sapagkat kami po'y umaamin na wala kaming taglay po na katalinuhan kung hindi ang lahat ng kaalaman ay nanggagaling sa inyo. Nawa po ay bigyan niyo po kami ng matang espiritual, tenga at puso po na makakaunawa ng lahat ng mga kaparaanang ito. Kaya maraming salamat po. Ang mataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Ano-ano yung pamamaraan ngayon ng kalaban? Ano-ano ho yung kanyang taktika? Ano-ano ho yung kanyang modus operandi para hindi kayo malilinlang at hindi po kayo magkakamali? Sabi po ng aklat ng unang Juan, dito po sa 2, sa 5, 15 po hanggang 16, ganito po ang ipinapahayag ng salita ng Diyos. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito, ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Siguro ho, napapansin nyo sa mga preaching na ipinapahayag ko, parang ang church natin, we do not delve with, o kaya po ay tayo po'y nangangaral sa mga biglaang pagyaman. Kasi yung mga bagay na yan ang ino-offer po ni Satanas. Hindi po yan dapat ino-offer po ng mangangaral, ng pastor, ng preacher na tumatayo sa harapan na pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, yayaman ka.
Yan no, yung mga sinasabi, ang pag-ibig po sa sanlibutan yan eh. Ulitin ko, hindi masamang yumaman, ano ho. Pero hindi naman ang preaching po natin palagi patungkol po sa pagyaman. Hindi po mga kapatid, ang laman ng preaching po natin gagaling kayo lahat. Ang katotohanan ho, may gagaling sa atin, may magkakasakit, may mamamatay. Yun po yung hayag na katotohanan sa Bible. Hindi po ipipreach dito na kapag kayo ay naging mananampalataya ng Feast of Harvest, lahat ng sakit nyo gagaling. Mali po. Meron nga sa Biblia ho, kinamatayan nila yung sakit pero mga mananampalataya sila. Kaya tatlong paraan po ang taktika ngayon ng kalaban, at ito ho, magsimula po kay Eva at Adan, magsimula kay Jesus, magsimula ngayon sa inyo po. Hindi po nababago ang modus operandi ng kalaban. Hindi po nababago ang kanyang pamamaraan sapagkat gaya ng sinasabi po, lahat ng ito ang kanyang ginagamit upang tayo'y linlangin. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki po ng mundong ito o ang pagmamalaki po sa buhay na ito. Alam nyo po, ang tactic ng kalaban, very simple po. Ano ho? Bibigyan ko po kayo ng example mismo na kinuha natin sa Bible. Sabi ni Kristo po, doon po sa John chapter 10 verse 10, mga kapatid, ano ho? Ako'y naparito, ang sabi po ng Panginoon, upang kayo'y bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ngunit ang kaaway ay naparito, tatlo yan, ano ho? Ang kaaway ay naparito upang magnakaw, upang siya po ay pumatay, upang siya po ay manira. To steal, to kill, and to destroy. Kaya, makikita nyo kagad ang plano niya Halimbawa lang, bigyan ko po kayo ng magandang ehemplo. Pastor, meron pong lumalapit sa akin na kaopisina ko. Yung kaopisina ko po, Pastor, maganda po. At actually ho, siya na nga ho yung lumalapit sa akin Kaya, ano bang gagawin ko, Pastor? Nandito na yung opportunity po. Hindi naman malalaman ng misis ko. At hindi naman malalaman po ng mga kapatiran. Makipagrelasyon po ba ako sa kanya? Tignan niyo po yung taktika na yon, ano ho? Ang kalaban po ay naparito upang siya po ay magnakaw, upang siya po ay manira, upang siya po ay pumatay. Kung sakali ho na kagatin nyo yung tukso na yon, ano po dun sa tatlo ang pwedeng mangyari? Pwede ho bang masira yung pamilya ninyo? Pwede ho ba kayong mapatay pagka nalaman po ng asawa niya o ng asawa ninyo yung inyong ginagawa? O kaya po, pwede ho kayong manakawan ng mga natanim na mga salita ng Diyos. Kaya napakadali pong i-identify Kaya po ang magnanakaw, sabi po ng John chapter 10 verse 10, ay naparito upang siya po ay magnakaw, upang siya po ay manira, upang siya po ay pumatay. Ngunit ako'y naparito upang bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Can we all say amen? Kaya napakaganda nung John chapter 10 verse 10 At saka ito pong binibigay sa atin ngayon na kaalaman. It is the lust of the eyes, it is the lust of the flesh, and it is the pride of this world. Yung pong pagmamalaki po na taglay-taglay natin dahil po dito sa mundong ito. Kaya yan po ang hihimay-himayin natin. Pagka nalaman nyo yan, para po kayong, alam nyo na yung scheme ng akyat bahay. Alam nyo na po yung scheme po ng laglag baryagang. Alam nyo na ngayon yung scheme po ng budol-budol gang. Alam nyo na po yung mga scheme po o yung mga modus operandi po ng salisigang. Hindi na kayo maiisahan. Minsan nga ho, alam nyo po, nakapila po ako one time sa Mercury, mga kapatid. At ako po ay nalaglagan ng barya. Nagtakbuhan yung mga taong nakapaligid sa akin. Nalaglagan po ako ng barya, siguro mga isang handful po ng barya. Nahulog ko. Alam niyo po, yung mga taong nakapila, nag-alisan po. Di napadali ho yung pagpila ko, nawala ho. Kasi alam nila yung taktika noon. Alam nila, di ba ho, na pagka ho nilaglag yan, pagka pinulot nila, pinansin nila, baka dukutan ko sila. Kaya sana maging ganun po ang awareness natin ngayon. Alam niyo po, dun sa mga binasa ko, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Napakaganda, no? But I came to give you a life and a life abundant. In John chapter 10 verse 10, alam niyo mga kapatid, sabi ni Pablo mismo, ito'y napakaganda po na paalala. Doon po sa ikalawang Korinto po, 2:11. Huwag niyo kakalimutan yung mga verse na yan, po. Sa ikalawang Korinto 2:11, sabi po ng talata ng Biblia doon, upang tayo po ay hindi malinlang ni Satanas
Bakit daw ho? Sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang pamamaraan. Ayan na nga ho yung title natin eh. Hindi po lingid ang pamamaraan ng kalaban. Ulitin ko lang po, no? Sabi po ng 2 Korinto 2:11, sapagkat tayo po ay hindi malilinlang ni Satanas, sapagkat alam natin ang lahat ng kanyang pamamaraan. Pag alam natin yung pamamaraan, alam natin yung scheme, alam natin yung modus operandi, alam natin ho yung panlilinlang niya, mga kapatid, we are going to be more than victorious as a Christian. Alam niyo po, yung katabi niyo, kapatid, kung inis kayo dyan, o kaya meron po kayong kaaway sa opisina, may kapitbahay kayo na chinichismis kayo o minamarites po kayo. Meron pong taong hanggang ngayon di pa binabayaran yung utang nyo. Sabi po ng aklat po, no, ng Efeso 6:12, ang kalaban natin ay hindi tao. Kaya ho, kung may kinaiinisan kayong tao ngayon, galit na galit kayo, hindi siya ang kalaban. Ang mga kalaban ho natin, kapangyarihan po, no, ng himpapawid na ito, hindi po laman at buto. Hindi po yung pong katabi ninyo ngayon, hindi po yung kaaway ninyo sa opisina. Datapot sinasabi ng Biblia, ang tunay nating kaaway po ay mga kalabang espiritual. Huwag niyong kakalimutan po sa Efeso 6:12, mga kapatid. Kaya ngayon, titignan natin yung taktika ng kalaban. Ano ho? Sisimulan po natin sa pagtutukso niya kay Jesus. Wala na po kasing hihigit pa, mga kapatid, na pag-aralan natin paano tinukso si Jesus. Kaalinsabay ng pagtutukso kay Jesus, paano tinukso si Eva at Adan. Kasi kung paano tinukso si Eva at Adan, kung paano po tinukso si Jesus, hindi nagbabago ng taktika po ang kalaban. Kaya I ask for prayer, wag niyo pong kakalimutan ang pastor ninyo, kasi habang nakikipaglaban po ako at pinipreach ko po ito, lalong-lalo na may biyahe po mamaya ang misis ko, ipag-pray nyo po for traveling mercies, ipag-pray nyo po ang kalusugan ko, ipag-pray nyo po ang lahat ng mga pangangailangan namin, kasi I directly attack and expose the enemy, kapatid. Manggagalaiti ang kalaban dito. Magagalit po sa aming pamilya, magagalit sa akin personally po. Kaya ang hinihiling ko lamang po sa inyo, bakuran ninyo po ako ng panalangin, bakuran ninyo ng panalangin ang lahat ng mahal ko sa buhay para maihayag ko ang salita ng Diyos nang wala po tayong takot or pabor. Sasabihin natin kung ano pong totoo. Sabi po ng unang-una rito, mga kapatid, tingnan nyo ho, number 1, ano po yung taktikan niya dun po sa John chapter 2 verse 15. Sabihin nga ho natin, pagnanasa ng laman. Hallelujah. Alam niyo po, magandang basahin natin, yun pong talata po nung tinutukso si Jesus. Kumpleto po rin yung taktika ng kalaban, di ka na magkakamali eh. Tignan niyo po kung nagaganap sa buhay ninyo. Ang sabi po ng aklat po ng Mateo 4, ito po pag binasa niyo po from Matthew chapter 4 verse 1 to 10, The Temptation of Jesus, ang title po na yan. Ang sabi po dito sa 4:9 hanggang 10, sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Tingnan niyo po, pagnanasa ng laman. Kaya ayoko mag-preach po dito sa harapan. Kapatid, yayaman ka. Kapatid, gagaling ka. Kapatid, mawawala ang lahat ng problema mo. Hindi po kasi ganun ang tinuro ni Jesus eh. Kapatid, hindi ka tatabla ng anumang aksidente. Tatandaan niyo po, si Kristo po, tinablan po ng pako. Si Kristo po, nagdugo yung ulo niya po nung nilagay po yung koronang tinik. Kaya po, hindi nangangahulugan na hindi na po tayo mamamatay, hindi na po tayo magkakasakit, hindi na po tayo maghihirap. Maraming Kristiyano ho, may struggle po financially. Pero mananampalataya pa rin sila. Hindi po pala tandaang mayaman ka, Christian ka. Kaya nga, ang sabi rito, sabi ni Satanas, yan po palaging ino-offer. Maging maingat kayo sa mga naririnig niyong pastor. Ibibigay sa iyo ni Yahweh ang kayamanan. Pagyayamanin ka, ibibigay sa iyo magandang kalusugan. Hindi po ganon. Ang sabi po ng Biblia, kapayapaan nga yung binibigay ko sa inyo. Hindi ng kapayapaan ng mundo na ito, sapagkat sinasabi ko, sa mundo na ito, daranas kayo ng iba't ibang uri po ng kapigatian. Ang buhay pa ng Kristiyano, palagi pong mayaman, palagi ba hong maganda kalusugan, palagi hubang walang struggle, palagi hubang na spiritually malakas kayo. Hindi nga ganun ang sinasabi ng Bible po eh. Kaya karamihan na nagpipreach sa ganon, pansinin nyo kapatid, yung yumayaman yung pastor. Napakayaman ng pastor. May jet plane, meron po yung pastor na mansyon, yung mga pastor ang gaganda ng mga sasakyan nila.
wala naman silang negosyo, puhunan lang ho nila yung laway nila. Kasi yan ang ini-offer po ng kalaban. Ulitin ko po, sabi ng kalaban po, no, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, magpatira pa ka lang at sumamba ka sa akin. Ano pong sabi ni Jesus? Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kaya si Kristo po naka-experience po siya. Ibinibigay sa kanya po ng dyablo ang lahat ng pwedeng maibigay ng mundo na ito. Ano po yan? Yung pagnanasa ng laman. Tingnan niyo po yung tactic ng kalaban ngayon. Mga kapatid, hindi masama ho na tayo po'y kumakain sa labas. Pero pansinin niyo po ngayon, pamurahan po ngayon sa mga eat all you can. Hindi ho masama na mag-eat all you can. Kami ho nag-eat all you can, pero alam niyo po, hindi ho pwede sa akin yung eat all you can. Malulugi ako eh. Kasi isang plato lang talaga kakainin ko eh. Pero ano ho ba yung tactic ng kalaban ngayon? Sa laman ho yan eh, kukunin yung laman natin. Bakit ho? Ay, sayang naman yung binayad kong 599 pesos. Isang plato lang kinuha ko. Kuha pa ako ng pangalawang plato, kuha pa akong pangatlong plato. Unlimited iced tea, inumin ko lahat yung iced tea rito. Anyway, pagdating sa bahay, ayoko ng tubig, magko-coke ako. Bakit ginagawa ng kalaban? In order to kill, to steal, to destroy you. Amen po ba yun? Kaya po, yung pong pagkain, kasama po yan sa taktika ng kalaban po eh. Alam nyo ngayon, napakadaming instant. Noong pong kami po yung mga bata, ang nanay ko ho, pagka nagluluto ho ng sinigang, talagang pumipitas ng sinigang, pinakukuluan, nilalagay po sa salaan. Ngayon ho, kapatid, gusto nyo sumarap po yung sinangag nyo, lalagyan nyo ng magic sarap. Libreng commercial po ha. Gusto nyo po ng mabilis ang sinigang po, 2 cubes lang lalagay po ninyo. Gusto nyo po halimbawa, kapatid ho, ng mabilis ho kayo magkape, may 3-in-1 po. Alam niyo po, sabi ni Jessica Soho, ang number 1 pandemic ho ngayon, hindi na po yung COVID-19. Ang number 1 pandemic ho ngayon, diabetes, kapatid. Bakit ho diabetes? Kasi ho, taktika ng kalaban ho yan eh. Lahat ho ng mga ini-offer niya ngayon, ito po, naalala ko nung araw, kapatid, wala namang 7-Eleven eh. Pagdating po ng alas 9, tulog na kami, wala nang kainan. Ngayon ho, 24/7 open. Napansin niyo po, pupunta po kayo sa call center, kakain kayo. Pagkatapos nyo kumain, puyat kayo, makakapanigarilyo po kayo. Pagkatapos nyo makapanigarilyo, mga kapatid, unlimited na inuman ng Coke po. Kaya mga bata po ngayon, mga kapatid, nangyayari po? Nagkakaroon ng sakit sa puso, nagkakaroon po ng stroke, kahit ikaw po'y bata pa. Bakit? Taktik po ng kalaban yan. John chapter 10 verse 10, He came to kill, to steal, and to destroy. Ano pa po yung mga hilig po nung laman, na ini-offer niya. Ino-offer po ng kalaban dito eh. Kung napansin nyo po mga kapatid, gawin mo nga na tinapay ang mga bato. Bakit niya ini-offer po? Kasi alam niya si Kristo po, gutom na gutom eh. 40 days and 40 nights po. Kaya pati sa pagkain, kasama po yan sa pagnanasa ng laman. Kasama po mga kapatid, yun pong mga nakikita po natin, na gustong-gusto nating kapritsyo na gawin po na lumalakad tayo, labas po sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi po dito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Ano po yung lahat ng ito? Kayamanan. Ang sabi po ng Proverbs chapter 23 verse 5, mga kapatid, ang lahat ng kayamanan ay nawawala lamang, gaya ng paglipad na mabilis ng isang agila. Nakikita ho ba natin yun, kapatid? Hindi masama po ang pera. Hello? Kayo ho ba gusto nyo na kayo po'y magkapera? Can we say amen? Gusto ko po magkaroon ng pera para ho maging daluyan ng pagpapala. Pero ayoko pong ibigin ang pera. Ayoko po maging mauna po ang pera sa buhay ko. Kasi sabi po ng Proverbs 23 verse 5, parang agila ho kung lumipad ang kayamanan ngayon. Mabilis lang ho. Kaya bakit yan ang pagtutuunan natin ng pansin, kapatid? Sabi nga po, napakaganda, kung tungkol sa kayamanan ang nais nating pag-aralan, basahin niyo po yung buong unang Korinto 6, kapatid. Naroroon po, na kung tayo'y may kakainin, kung tayo'y may iinumin, masiyahan na tayo sa mga bagay na yon. Kasi marami pong nahuhulog sa pamagitan po ng kanilang paghahangad na yumaman. Bakit gusto niyo pang maging bilyonaryo sa loto? Mawiwindang ang buhay niyo, kapatid, pagka nanalo kayo niyan.
Unang-una ho, kapatid, yung security ninyo. Kaya, huwag natin pagnanasaan yung ino-offer nung kalaban eh. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Minsan yung mga binibigay niya po sa atin, katanyagan. Popular na po ako. Kaya maraming mga pastor ngayon, naliligaw sila. Bakit ho? Umakyat na sa ulo nila yung kanila katanyagan. I am the Son of God. Mali kapatid, makasalanan ka rin eh. Ikaw po ay nagkakamali rin. You are wretched, you are broken, you are sinful in the presence of an almighty, holy God. Kaya wala kang sasabihin po na, ako ang huling sugo, ako ang dakilang tagapagtanggol ninyo. I am the anointed Son of God. Lahat na nagsasabi na yon. Sasabihin ko po diretsa po, maiimpyerno kayo, magsisi kayo, talikuran ninyo ang lahat ng pagyayabang ninyo sa Diyos. Kaya hindi popular po itong Peace of Harvest. Pero kahit hindi tayo popular, dumadami nakikinig sa atin. Hindi tayo popular. Maraming magagalit sa atin, kapatid. Pero tignan nyo po yung panlilinlang na ginagawa ng kalaban. Lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo. Lumuhod ka lamang at magpatira pa at sumamba sa akin. Sabi po ni Jesus. Kaya't sumagot siya, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Can we say amen? Kaya lahat ng ino-offer po ng katawan natin, yan, yung mga pasarap sa buhay. Naku, pastor, gustong-gusto ko po na talagang mansion yung bahay ko. Okay lang, isang mansion, bigyan ka ng Lord, blessing yon. Pero you are not satisfied, 2 po na yung mansion mo. Sabi po kay Rockefeller, isa pong bilyonaryo sa US, hanggang kailan ka titigil? Sabi po ni Rockefeller sa kanyang sarili, kaunti na lang. Palaging ganun ho. Kailan ka maglilingkod sa Diyos? Konti na lang, magpapayaman pa ako. Konting-konti na lang, hanggang kinamatayan niya ho. Konting-konti na lang, hindi siya na-satisfied, kasi po insatiable po at wala pong kabusugan ang tao sa lahat ng kanyang nais makamtan. Kaya yung lust of the flesh, mga kapatid, yan pong pagnanasa ng laman. Ikalawa, huwag tayong magpapalina lang po sa pagnanasa ng mata. Ito po, lust of the eyes. Maraming example niyan. Sabi po ng Mateo 4:8, tingnan nyo kung paano tinempt si Jesus. Sabi po rito, pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita, sabi nyo nga ho, pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian at sa daigdig po at ang lahat ng karangyaan nito. Pag sinabi nyo ho dyan na lahat ng kaharian, riches, fame, magagandang babae, pinakita lahat kay Jesus yan. Lahat ng kapangyarihan, ang sabi po niya, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan nito. Sabi po ni Haring Solomon, kasi siya naka-experience niyan everything in this world is utterly meaningless. It is like a chasing after the winds. Bakit daw po ganun? Naranasan na ni Solomon ang lahat ng mga pangyayari sa mundong ito. Paalala nga ni Solomon, mga kabataan, gawin ninyo ang lahat ng nais nyong gawin. Magpakasaya kayo, no? Pero ang sabi ni Solomon, isa lang ang paalala ko sa inyo, sa lahat ng gagawin ninyo, hayag man o hindi hayag, malaki man o maliit ang gagawin ninyo, ito man po ay makasalanan o hindi, ang lahat ng bagay na ito, ipagsusulit natin sa takdang panahon. Irony ho yun, hindi ibig sabihin ho nun, gagawin mo lahat, ang dapat mong gawin. Pero napansin nyo yung paalaala ni Haring Solomon, mga kabataan, sige, magpakasaya-saya kayo, gawin ninyo ang lahat ng inyong nais gawin. Hindi period yon. Ngunit, may sabi siyang ganun alalahanin ninyo na sa lahat ng gagawin ninyo, ipagsusulit ninyo sa Diyos sa takdang panahon. Can we all say amen? Kaya itong pagnanasa po na ito ng mata, oh hallelujah, yan pong mga lust of the eyes na yan. Tignan ko nga mamaya yung, nakabili sila ng kotse, ganda naman ng kotse. Daddy, bili rin tayo ng ganito. Ayun ako, lust of the eyes Exodus chapter 4 verse 17. Ano pong sabi ng Exodus chapter 4 verse 17? Huwag ninyong pagnanasaan ang inyong kaibigan, ang inyong kapitbahay,
maging ang kanyang ari-arian, ang kanyang alipin na lalaki o babae, ang kanyang mga baka o ang kanyang mga asno, at ang lahat ng kanyang pag-aari ay huwag niyong nanasain, hindi inyo yan. That is the lust of the eyes. Kaya ingat kayo sa social media, kapatid. Naku po. Yan po ginagamit ng kalaban para mainggit kayo. Ang attitude ng Christian, hindi po maiinggit dapat. Dapat every time nakita ninyo, uy, may kotse siyang bago, Lord. Thank you po, Lord. Nakikita ko pong pagpapala sa buhay ng kapatid na ito, sa kaibigan ko po sa Facebook. I-bless niyo po siya lalo, Panginoong Ama. Maraming salamat po. Alam niyo po, you are cultivating a very thankful and a very helpful heart po sa inyo kasi yun pong palaging naiinggit, palagi pong may point of comparison, palaging nagmumukmok, palagi hong may complaint sa lahat ng nakikita natin ho sa Facebook, it creates po lust of the eyes. Kaya yung lahat ng nakikita po dyan, ang galing ng tactic ng kalaban dyan, kapatid. Minsan ilalagay natin dyan, thank you Lord, glory to God. Maganda yung motibo nung nag-upload, pero kikilos yung kalaban nyo. Bakit gano'n? Nakabili sila ng bahay. Ang ganda ng kotse. Dad, ano bang kailangan natin gawin? Bet umuunlad sila. Ayun na ho. That is the lust of the eyes. Okay? Yung mga nagtitiktok ko, ingat ho kayo dyan. Pastor, gusto kong dumami ho yung mga likers ko Kaya magsusuot po ako ng bikini ho, yung kita yung pusod ko at saka kita kaluluwa ko. Ay naku, hindi ho tatagal ho. Lilibo ho talagang by the thousands ho maglalike sa inyo. Bakit ho? Ina-attract ninyo yung lust of the eyes ng maraming kalalakihan Ina-attract ninyo. Pansinin yung mabuti, di ba ho? Sa Facebook ko, maraming mga dumadaan dyan. At saka pag hindi kayo marunong dyan, kapatid, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 5 hours, 8 hours, buong araw na nakatutok po kayo sa lahat ng pwedeng mapanood na wala pong katapusan. Hindi ko sinasabing masama po ang mga social media, dyan po kami nagpe-pray. Ang social media po, dyan tayo nakakabalita. Pero at least po, 5 minutes po, siguro 5 minutes po, or 10 minutes, nakuha mo na, nakapag-upload ka na, nakapagpasalamat ka na, but not 8 hours of your life because that becomes a lust of the eyes. Kontrolin niyo yung kapatid. The devil came to kill, steal, nananakawan ba ng oras, destroy, nasisira ba kalusugan at mata ninyo? Alam niyo po, marami pong incidents ngayon. Ito mga kapatid, ng brain tumor and brain cancer. Kasi alam niyo po yung mga cellphone po, may radioactive po yan, reception po yan Palagi ka nakaganyan. Maya tubuan ka ng cancer sa utak mo, kapatid. Hindi ako nagbibiro ho. Di ho ba? Meron ho yung radioactive ingredient ho Hindi naman ho pwede palagi yan nasa tenga mo o palaging nasa mata mo. Marami ho sa atin lumalabo na mata. O kaya naman mga kapatid, nakikita natin ang dami-dami pong mga kabataan ngayon, lumalapit sa akin, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Ano bang problem niyo po? Addicted po ako sa pornografiya. Ayan nagwo-work yung kalaban If you are not aware of the schemes of the devil, mga kapatid, magsisimula tinitignan niyo. Wala naman nakakaalam. Busog na busog po yung sarili niyo. Kasi kung ano pong tinitignan ng mata, yun po yung kaluluwa ninyo Kaya po pag ang tinitignan po ng mata ninyo, mga pornografiya busog na busog ka sa kahalayan. Hindi ka makokontento po doon po sa pornography. Susunod po, ano kaya ang pakiramdam pag itry ko naman ito? Lalong-lalo na mga kapatid, nagsimula doon sa lust of the eyes. Wala pa akong asawa, Pastor, hindi pa po ako nakakasal. Pero meron akong na-meet sa internet. At dahil napapanood ko po itong mga malalaswapo na panood na ito, gusto ko pong itry namin yung ginagawa, napapanood ko po, fornication, kapatid. Ayun na, nagbubunga na yung lust of the eyes, konektado dun sa unang pinag-aralan natin, yung lust of the flesh. Bakit? Naisakatuparan mo na Biro nyo, ang saya-saya nung mag-asawa. Minsan isa sa mga bagay na minsan kasi ako libangan ko, nanonood ako ng mga complaints ng ganyan. Pero naku, ang daming oras na kinakain, nagiging marites ka rin kung minsan. Minsan may napanood po ako na ganun yung tema, maganda yung pinagsamahan ng misis. Kaya po yung mga lalaki, naku po, huwag kayong magpapayo sa mga kumari. Kasi si kumari, lumapit kay kumpare, humingi ng payo. Maya-maya may nangyari na sa kanila. Wasak yung pamilya nung kanyang pinapayuhan. O yan baka ipanoorin ninyo mamaya yan.
Kasi bago, latest lang ho yun. Pero nung pinapanood ko yun, sabi ko, kumilos yung kalaban, no? One happy family po. Nagkaroon lang ng problema ho, nagkatampuhan. Si kumari ho, yung asawa, pumunta kay kumpari, humingi ng payo. Si kumpari ho, tinukso ng kalaban. Si kumari, ganun din. May nangyari, mga kapatid, nakarating ho, ang chismis, mabilis nakarating ho. May mga ebidensya. Sa isang iglap, to kill, steal, destroy. Bakit ko nasabing kill? Nagbanta yung lalaki. Matsyempoan lang kita, papatayin kita. At ako naniniwala mangyayari po yon. Papatayin ho siya talaga ng lalaki. To kill to steal, nanakaw yung magandang relasyon ng pamilya. And to destroy, wasak yung kinabukasan ng mga anak. Bakit ho? Dahil nagsimula po doon sa pagnanasa ng mata, nagsimula sa pagnanasa po ng laman, nagbunga ng kasalanan at ngayon ay kamatayan. Tuwang-tuwa si Taning. Kaya po yung sinasabi, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of this world. Kaya sabi po, pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian. Ako, hindi na ho ko naghahangad ho magkaroon ng bahay na mansyon. Dati plano ko po. In fact, sa akin po ngayon, may tirahan kami, okay na ho yun. May sasakyan kami, binebless na kami ng Panginoong Diyos. Hindi na ako magtatangka pa na ako po'y magbili ng helicopter, kapatid. Hindi ko kailangan nun. O kaya ako, magkaroon pa ako ng pagnanasa sa puso, mga kapatid, sana, pastor, ganito po yung aming makamtan pa sa mundo. Sabi po ulit ng unang Timoteo 6, kung may kakainin tayo, kung meron ho tayong iinumin, makontento na ho sa mga bagay na yun Hindi na tayo magkakamalit, magkakasala So yung lust of the eyes, nakita nyo. Kaya iwas-iwas ho. May sekretary ho kayo, nakikita nyo ho, maikli magdamit ho. Ayan, konektado na ho yan. Kayo yung boss, ma-impluwensya kayo. Kinuwentuhan nyo ho yung sekretary, tawa ng tawa sa mga jokes ninyo. Kaya ang patawanin ninyo yung misis ninyo, hindi yung sekretary ho ninyo. Kasi yung pong mga komedyante, lalo na sa mga kalalakihan, madali kayong maka-attract ng babae. Kaya ang i-attract ninyo at ang patawanin ninyo, walang iba kundi misis ninyo. Can we say amen? Pagdating sa bahay, puro perwisyo ang hatid kay misis. Pero dun sa sekretary, patawa ng patawa. Kaya si sekretary ho, sinuko yung bataan. Nalaman ni misis, wasak yung pamilya. Yung mga anak, makakapasok sana sa magandang paaralan. Sinira po sa isang iglap. Alam niyo mga kapatid, minsan ho, ang tukso ho ng kalaban, 1 linggo lang ho yan. Kayang-kaya ho. Alam niyo ho yun? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Hindi ko natatapusin yung 1 linggo ho, kapatid, ho? Pero nagsimula ng Lunes, bukas Lunes. Buti na lang walang pasok. Kasi kung minsan kung may nagpaplano na kayo, doon po sa sekretary ninyo, nagpaplano na kayo, doon po sa kapitbahay ninyo, minsan, fino-foil po ng Panginoon para hindi tayo magkasala. Diba? Sabi ng mga, ewan ko kasi ako po'y nakikinig dati ng mga awitin nung sa bahay ho namin dati, may mga inuman pa, nung mga hindi pa Christian po Sabi nung isang awitin, kay dami ng winasak na tahanan. Minsan mag-videoke tayo rito, kapatid na Dani. Yung mga kantahong paborito ni kapatid na Dani Bakit marami ng winasak ho? Kaya nga yung tukso, layuan mo ako, mali. Kayo ang lumayo sa tukso. Can we say amen? Pwede ba naman nung tukso, layuan mo ako, tas nakaganyan yung mata ninyo, tukso, lumayo ka sa akin. Talagang tumakbo kayo kay tukso. At huwag kayong mag-aalala, si pastor malinis yan. Hindi. Sabi po ng unang Korinto 10:13, walang pagsubok o tuksong naranasan ang bawat isa na hindi naranasan ng lahat ng tao po sa mundo na ito. Naranasan nyo rin ho ba yung mga may sekretary ho ng ganyan? Opo. Kaya nga nagpapalit ako ng sekretary Ang sekretary ko ho, malambot. Pag lumapit ho sa akin, sir, gusto nyo ng kape? Hindi na ako natutukso. Grabe na yun, pag natukso pa rin ako doon, mga kapatid, hindi na ako natutukso. Dati ho, yung binigay sa akin, may itsura Nakita nung misis ko, sino yan? Sekretary. Ipalipat mo yan. Bata ho kasi Ngayon, pinalipat to. Pwede ho bigyan nyo po ako nung hindi magsiselos. Binigyan po ako nung medyo malambot. Minsan ho,
may kasamahan po ako, minsan ang kalaban talaga to destroy. Nakisabay po ako, galing ho ng UST, nung nasa Marikina pa ho kami. Nakisabay po sa akin, sabi niya, may bibilin lang ako sa Santa Lucia. Masyadong malambing ho, hinawakan ako dito sa braso. Halika dito, may bibilin tayo. Nakita kami ng mga estudyante namin, kumalat yung balita ko. Sila pala magkarelasyon. Biro nyo po yun, mga kapatid, Yun lang po na, kasi very friendly po, sabi ko nga, siguro mas tanggap ko pa kung babae ako na-link na-link po ako dun po sa isang malambot na nakahawak po sa akin. 10 years ago na nangyari po yon. Kaya maging maingat po tayo. The devil can kill, steal, and destroy. May kapatid tayong namatayan ho dito po sa may St. Peter's. Ako po'y pauwi na, nag-aabang po ako ng Grab. Dun po, ang hirap-hirap, pumunta po ako dun sa Pegasus po, kasi katapat ng Pegasus po yun Hanap ako ng Grab na gano'n. Parang may bumulong sa akin, wag ka dyan mag-ano, pagka nakita ka dyan, patay ka. Pagkita ko nga, Pegasus. Buti sana kung may pera akong pampunta roon. O kaya talagang ginagawa ko, nagsilbi pa ako. Ang kalaban mo kasi napakatalino niyan. Ulitin ko pangalawa kay Kristo, mas matalino po ang kalaban sa lahat ng naririto ngayon. Kaya dapat alam natin yung taktika niya. Pangatlo yung pagmamataas po sa buhay na ito. Tignan nyo po. Dalawa po yung ibinigay dito sa binabasa po natin na inoffer ng kalaban po, inoffer ni Satanas kay Kristo. Sabi po muna ng Mateo 4:1-4. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo, at siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ano pong tinutukso niya rito? Dalawa Yun pong lust of the flesh, kasi gutom na Pangalawa patunayan mo na ikaw ang Diyos. Siyempre, kung may pride si Kristo, ganun lang ba? Yung tinapay nga lang, gagawing bato? Hindi ko magawa yan? Pero, ang ganda-ganda ng pangako ni Jesus po Doon po sa doon po sa Filipos, ikalawang bahagi ng Filipos, basahin niyo po yung 5 hanggang 10 po doon. Kahit na siya po ay kapantay ng Diyos, hindi niya inaring kapantay niya po ang amang nasa langit Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at naging masunurin siya sa ating Panginoon. Kumbaga po, wala nang kailangan patunayan si Jesus Yung buhay nga, kaya niya po na bigyan po ng liwanag yung mga mata ng bulag. Yun nga pong kaunting pirasong mga isda at gayon din po yung piraso ng tinapay, kaya niya pong paramihin para pakainin po ang 4,000, 5,000 tao. Palagay nyo hindi kayang gawin ni Jesus po na yung bato gawing tinapay? Pero hindi kasi siya mayabang It appeals to our capacity and your power. Minsan tutuksuin kayo ng kalaban ikaw naman yung may control sa opisina ninyo. O sige, kayang-kaya mo yan, wala naman makakaalam po. Nandun na po yung pride nangupit ka. Tinago nyo po yung hindi nararapat sa inyo. O kaya dahil may pride ka, kung anong gusto ko mangyayari. Mali kapatid. Kaya nga ang sabi po ng kawikaan, ang hindi tumatanaw at sumasaliksik ng payo, isang taong mangmang. There is no monopoly of knowledge. Kaya huwag nating ilalagay sa puso natin na magaling ako, at dahil magaling ako, gagawin ko ito. Si Kristo, hindi niya ginawa po na yung pong bato gawing tinapay. Kasi alam niya yung scheme. It will appeal, number 1 po, dun po sa pride of this world, dun po sa pagmamalaki po, pagmamataas po ng mundong ito. Tingnan niyo po, pangalawa pa, kapatid, dito naman po sa aklat ng Mateo 5:5-7. Next slide, tingnan niyo po. Dito po sa Matthew chapter 5, verse 5-7, pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo, at sinabi nito sa kanya, sinabi po ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, ang paa mo ay hindi masasaktan.
May kapangyarihan ba si Jesus na hindi siya mamatay? Pagtalo niya ho, aalalayan siya ng anghel niya. Pwede niyang utusan. But again, that is pride. Ako ang anak ng Diyos. Ako ang Diyos. May kapangyarihan ako. Sige, magpapatihulog ako, pero patutunayan ko sa iyo, ako ang Diyos. Hindi naman ganun ang ginawa ni Kristo eh. Ang sabi pa nga ho ni Kristo rito, sumagot siya, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos, kaya po si Satanas lumubay po sa kanya. Huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. Kaya ba gawin ni Kristo na yung bato ho gawing tinapay? Kaya niya ho ba na pag nagpatihulog po siya, hindi siya mamamatay at ililigtas siya ng anghel niya? Kaya niya, bet hindi niya ho ginawa. Satan is appealing to the pride of this life. Diyos ka, makapangyarihan ka, gawin mo ito. Minsan meron tayong kapasidad na gawin yung isang bagay eh. May kapasidad kang gumanti, may kapasidad kang magtanggal, may kapangyarihan kang durugin yung isang tao, pero hindi mo ginagawa, kapatid. Bakit hindi mo ginagawa? Dahil gaya ni Jesus, nagpakababa ka, inibig mo yung kapatid na yon at nagparaya ka gaya ng ginawa ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Minsan nasa posisyon ka na eh. Alam niyo po, magandang attitude po si Joseph the Dreamer. Ginawa po siya ng Panginoong Diyos, ikalawa sa paraon. Eto na, no, yung pride ni Joseph the Dreamer. Yun pong kanyang 11 kapatid. Nagpunta ho sa kanya, payat na payat, gutom na gutom po sila. Nagmamakaawa, lumuluhod sa kanya, patuloyin niyo po kami para makakain po kami sa Ehipsyo kasi nagkaroon po ng matinding taggutom po sa Israel. Ano po naramdaman po ni Jose? Nandun po yung vengeance, nandun po yung galit, nandoon po yung gusto niyang durugin po. In fact, yung kapatid niyang bunsong si Benjamin po, hindi niya pinakawalan para bumalik sila. Nilagyan niya ho ng kupita ho na ginto para palabasing magnanakaw. Pero nung na-realize niya, walang mangyayari pag gaganti ako eh. Kaya ang ginawa niya, nagpakilala siya, mga kapatid, ako yung dati ninyo na itinapon. Mahal na mahal ko ho kayo. Nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon po ng pag-iibigan. Naligtas ang Israel dahil sa kanila. Bakit ho? Hindi nagmalaki si Jose. Gayon din naman po si Jose, no, na siya po'y asawa ni Maria. Sabi po sa Bible, may kapasidad po siya na hiwalayan si Maria. Biro nyo, nabuntis po, hindi pa naman po sila nagtatalik. Pero alang-alang po, sinasabi po natin na yung kababaan ng kalooban, pasikreto na lang sana niyang hihiwalayan. Hindi na ho siya nagpatulpo o kaya hindi na ho siya nag-expose na yung asawa ko binuntis ng ibang tao. Kapatid, napakahalaga ng pagpaparaya kasi kung susundan natin yung ginawa ni Jesus, hindi niya ginawa yung mga kapangyarihan na sinasabi ni Satanas, nagpakumbaba siya at naging masunurin siya sa ating Ama. Bilang pangwakas, mga kapatid, sabi po ng Bible, in Matthew chapter 4 verse 17, sabi po rito, mawawala ang sanlibutan ng ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. Ang ino-offer po sa atin ng Lord ngayon ay buhay na walang hanggan. Hindi po yung pagnanasa ng laman. Layuan nyo yan, kapatid. Hindi po yung pagnanasa ng mata. Hindi po yung pagmamayabang ng mundo na ito. Sino man ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya po ay mabubuhay magpakailanpaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, sabi po ng inyong mga salita, hindi po kaila sa amin ang lahat po ng taktika, ang lahat po ng kaparaanan ng kalaban. Kaya kami po, Panginoong Diyos, ay nililiwanagan ninyo upang sa araw na ito po, makita po namin na ang dyablo po ay naparito upang siya po ay magnakaw, upang siya po ay manira, upang siya po ay pumatay. Anumang bagay po na gagawin naming magre-resulta po to kill, to steal, and to destroy comes from the devil. You have come in this world to give us a life and an abundant life. At gaya ng sinasabi po ng mga aral na ito, hayag na hayag sa amin po, the lust of the eyes. Maging maingat kami sa bawat gagawin namin, lalo na sa social media at sa lahat ng mga kahalayan po na ginagawa ng kalaban upang sirain ang buhay ng maraming kabataan.
the lust of the flesh, Panginoong Ama, na gustong-gusto ng aming katawan, Panginoong Ama, ang mga bagay na hindi tama, ang mga bagay sa labas ng iyong kalooban, ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan ng mundo na ito. Ilayo niyo po kami, Ama. At lalo na po ang pagmamalaki po ng mundo na ito, na kami may kapangyarihan, na kami po ay may katalinuhan, na kami po ay matatanyag at maitataas. Gaya ng sabi po, Panginoong Ama, ni John the Baptist, we must become less, you must become great. Panginoong Ama, patuloy niyo po na patnubayan po kami. Ayaw naming magkamali po, Panginoong Ama. At gaya po ng mga kaparaanan ng kalaban ng dyablo po, ipakita niyo po sa amin ang lahat ng taktika niya, ang mga modus operandi niya, ang lahat ng kamalian, ang lahat ng paglilinlang niya upang maging hayag sa amin, Panginoon, ang lahat po ng mga ginagawa po niyang pagtutukso na ito at sa gayon po, Panginoon, ay makalampas po kami sa lahat po ng mga paghihirap na ito. Kaya muli, Ama, pinananalangin ko po ang lahat ng mga kapatid namin na nasa banig po ng karamdaman. In Jesus Christ's name, patuloy kang nagbubuhos ng kagalingan ngayon, lalong-lalo na sa mga kapatid namin nag-a-undergo po ng mga medical procedure. Tanggapin mo ang kagalingan ngayon, kapatid. Sa mga nagpapadialysis po, kapatid, binibigyan ka ng Diyos ngayon ng patuloy na kalakasan ng iyong pangangatawan. Sa lahat po ng mga nagpapakimotherapy, Panginoong Ama, in the most holy and precious name of the Lord Jesus Christ, tatanggapin mo ngayon ang pagpapala ng kagalingan sapagkat si Jesus po ang pinakadakilang manggagamot, siya po ang pinakadakilang doktor. Ama, maraming salamat po. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagkakaloob. Hawakan po natin ating mga kaloob. Lord, maraming salamat po sa umagang ito dahil kami ay bibigyan nyo na naman ng pagkakataon na ikaw ay mapagpala sa pamagitan ng aming mga kaloob. Sabi mo nga po sa inyong mga salita, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana, O God. Lord, turuan mo po kami na kami ay magkaloob ng ayon sa dikta ng aming puso, hindi napipilitan at hindi, Panginoon, dahil kailangan, subalit ito ay pagkakalob namin dahil sa aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. We pray also, Lord, na patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng mga trabaho, mga negosyo ng iyong mga anak upang patuloy itong maging daloyan ng iyong pagpapala sa inyong ubasan. Dalangin namin na ang mga gagamitin mo, Panginoon, na kamay sa umagang ito ay pagpalain mo po, ibalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, O God. Sa iyo po ang pagdakila at papuri sa pagkakaloob na ito at nawa ito'y magamit lamang sa ikalalago ng inyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Let us all stand and sing this song. Sabihin po natin, Lord, you are good. Your mercy endureth forever. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
from every nation and tongue, from generation. Let us sing the goodness of our God. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, O Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sabihin po natin sa ating Diyos, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. For who you are. You are good. our God is good. And all the time. Purihin po ang ating Panginoon. Pwede po muli tayo makaupo. Yan, dadako na po tayo sa ating mga pagbati. Ang mga nagdaraos ng kaarawan ngayong linggo po. Happy birthday po, July 23, Brother Larry Mendoza. Amen, happy birthday po. July 25 po, Sister Diana Bautista. Purihin po ang Panginoon. July 27, ayan, Brother Kenneth Luklukan and Sister Beng Kaitor. Happy birthday! July 28 po, Sister Mila Felipe and Brother Jem De La Rosa. Happy anniversary po kay Sister Arlene at Brother Jeff. Inaanak namin ito. Purihin po ang Panginoon, July 25. July 25 po sa Thursday ito. Tuesday pala. Amen. Sige po, ipanalangin po natin ang mga nagdaraos ng kaarawan at anniversary. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nagdaraos ng kanilang kaarawan, Panginoon. Tunay na patuloy mo po nga, Panginoon, na pagpalain ng mga kapatid na ito. Bigyan mo sila ng kagalakan sa araw-araw na pinagkakalob mo sa kanila na punong-puno ng pagpapala. O God, dalangin namin na dugtungan mo pa po ng maraming taon ang kanilang mga buhay na taglay ang kalakasan, kalusugan at dalangin namin na magamit mo sila sa inyong ubasan, maging daluyan sila ng iyong mga pagpapala, hindi lamang Panginoon, financial, bagkos, spiritual at pag-ibig, O God. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, kay Brother Jeff at kay Sister Arlene na nagdaraos ng kanilang anniversary, Panginoon, this coming July 25, O God. We pray na patuloy mo po silang buklodin ng iyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo ang mag-asawang ito, na patuloy na ginagamit mong daluyan ng pagpapala sa inyong iglesia, O God. We pray, Lord, na patuloy ang bakod ng pag-ingat, ipagkaloob mo sa kanila, ano man ang kanilang ginagawa, saan man sila pupunta, Panginoon. Samahan mo po sila, Panginoon, at patuloy na palaguin sa kanilang mga negosyo, O God. Dalangin din namin, O Lord, na patuloy na magamit mo sila sa inyong ubasan, O God. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po rin po ang Panginoon.
Mga announcement po natin, tuloy po ang ating Bible study every Wednesday po. Alas 7 ng gabi po nag-start sa ating pong Facebook page. At ang prayer meeting po natin, every morning po, tuloy-tuloy po ito, alas 5 ng umaga. Kahit po 3 lang, natutuloy po ang panalangin at hindi po hinahayaan ng Lord ang mga panalangin na mawawala. Bagkus ito po ay pinagpapala. Lahat ng mga panalangin nagkakaroon ng katugunan. Kaya patuloy po ito tuwing alas 5 ng umaga at alas 8 ng gabi naman tuwing Friday, Saturday at Monday po via Messenger po yan. Wala na po tayong paalala. Tinatawagan ko na po ang ating pastor para sa final benediction at closing prayer. Tayo po lahat ay tumayo, tanggapin natin ang pagpapala, gabay at patnubay. Sige po, tayo po lahat ay umuko. Muli, mapagpalang Ama, maluwalhati ka sa lahat ng mga salita, sa lahat, Panginoong Diyos, na mga aral na ito. Ipine-prepare niyo po, Panginoong Ama, ang lahat ng inyong mga kawan upang sa mundo na ito, nanalin lang, na patuloy po na naisahan ng kalaban. Mananatili po kami, Panginoong Diyos, na nakatayo, merong integridad, merong dignidad, Panginoong Ama, at patuloy po nakahawak at nananalig sa inyong mga pangako. Kaya po, Panginoon, sa amin pong panandaliang pag-iwahiwalay, ako po'y nananalangin, Ama, na ingatan niyo po ang bawat hakbang namin, ang mga sasakyan namin, hanggang kami po, Lord, ay makauwi sa kanya-kanya naming tahanan, sa iba po na papasyal, kakain po sa labas, at pupunta po sa iba't ibang mga lugar. Bigyan niyo po ng traveling mercies ang lahat ng amin pong mga kapatid. At sa umagang ito, sa kapangyarihan po, in the book of Numbers, chapter 6, verse 24 to 27, binibitawan ko po ang lahat ng mga pangako po na ito at ang bendisyon po na ito na binigay po ni Moses sa mga Israelita. Sa umagang ito, Panginoon, pagpalain niyo nawa at ingatan po ang bawat isa. Kahabagan niyo nawa at subaybayan po ang bawat kapatiran. Pagpalain niyo po at bigyan po ng kapayapaan ang bawat isa ngayon at magpakilan paman. At gaya po ng isinasaad ninyo sa aklat ng awit 23:6, Panginoong Ama, surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Mataas na kapurihan po itangin sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon at muli po tayong umawit bago po tayo lumabas ng ating iglesia. Ang papuri ay para sa ating Diyos. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His grace. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will never change. Our hearts will speak and praise His name. Forever and ever, with our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like. Sabay-sabay po nating sabihin, There's power in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. blessing, authority, Blessing, authority, honor and victory, glory
majesty. To Jesus we declare, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, forever and ever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names. Isa po magandang umaga sa bawat isa. Makita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless you. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus.